Welcome po sa ating channel. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Magandang araw po, magandang hapon, magandang gabi at kung anong oras man sa inyo ngayon ay sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Iyon na. Ito na, kahapon kasi yung aking cellphone nagka-problema. Kaya ito na namang cellphone kong isa yung aking ginagamit. So, we will pick up where we left off. Siguro kahapon doon sa sinasabing in aid of legislation. Nai-istorbo So, ibig sabihin, sagot ko yon sa mga hindi man lahat. Kumbaga doon lang sa mga abogado na makapagsalita. Bagaman siguro may dahilan din sila para sabihin na yung ibang mga feeling abogado kasi meron ho talaga. Pero sa akin lang, i-encourage sana nila. Siguro i-realign nila, turuan nila yung mga tao na nagpipiling. Opo, meron po yan, quote in quote feeling. Yan, may mga feeling kasi abogado, hindi naman abogado halatang halata naman ho iyan. Baka mag-drop name tayo dito, ma-strike out ako. Siyempre, yung iba dyan nakaupo sa may mga katungkulan sa gobyerno, yun sila. Yun, sigurado, feeling. Pero sa inyo naman sa akin naman hindi naman ho ako feeling. Ang akin lang, doon ho ako sa tinatawag na Philos and Sophia. Ano po yan? Philosophy sa Grego, yung pag-ibig, yung pagmamahal sa talino, the love of knowledge or the love of wisdom. Philosophy. Hindi pa mimiliso po Ang akin po, wala hong batas na nagsasabi na kung hindi ka abogado ay hindi ka na ho pwedeng magbasa ng batas at wala rin hong batas na nagsasabi na dahil hindi ka abogado hindi ka pwedeng mag-invoke or mag-cite ng mga batas. Ganun ho yan. So, ganun lang ho yung sa akin. So, bakit nga ba napunta doon kahapon sa in aid of legislation? Yun nga ang sinasabi ko. Bagaman hindi ako abogado, may napapansin din ho ako Lagi hong gasgas yung sabi nga niyan sa bokabularyo triteness in aid of legislation. If there is indeed an aid of legislation, what particular law and what particular na drafted law or bill with regards to that incriminating question, if there is any or there is one. So ano ho iyan? So ganun lagi. In particular naman doon sa parte naman ng mga nagsasalita bilang mga resource person or resource speaker sa houseman, sa HOR or sa Senate, nagsasabi sila lagi na or invoke the right against self-incrimination if the question demands an incriminating answer. Therefore, resource person invoke rights or their right against self-incrimination. Naka-enshrine naman ho iyan sa ating Philippine Constitution of 1987, Article 3, the Bill of Rights. So ganun po yan. At kahit man tanungin ka halimbawa kung incriminating man yung or leading man, ang tanong hindi naman nangangahulugan or kung ikaw man yung involved sa kontrobersya ay hindi iyan nangangahulugan na ikaw ay guilty. So siguro sa politika sa Pilipinas may tinatawag iyan na political or character assassination and trial by publicity. Tulad nito sa social media or sa iba pang mga platform ng media, yung print ad. So ganun yun siya TV, radio, so ganun siya. Lalo na ngayon, social media. Meron pa pong ibang mga forms iyan, TikTok or others pa. So, salamat sa aking viewer Sino ba itong nag-iisa? Naka-on kasi itong aking yung aking Facebook ito. Yan, si Attorney Vic Rodriguez. Isa hong maprinsipiong tao. So, mag-post muna ako. Ayan.
Siguro pag hiwalay-hiwalayin ko na para ano kasi tatlo sila to eh. Saglit lang ah. Cut, paste. Yan. Yan. Post ko yan. Kasi sa mundo natin, kung nagsasalita man tayo, na. Yan. Basahin ko nga ito. When you have something to say, silence is a lie and tyranny feeds on lies. Dr. Jordan Peterson, Canadian psychologist, author, and commentator. And no one is more hated than he who speaks the truth. Plato. Ito naman isa. Anne Widdecombe, British politician and TV personality. Nobody has the right to live their lives being protected from offense or from insults or from hurt feelings. It is an occupational hazard of living in a society. Yan. Pasensya na ho kayo baka sabihin nyo minamak ko si Anne Widdecombe. No. Minimimik ko lang kasi the way ho siya magsalita. Kung siyempre ako medyo 50 na rin ako nakakatindig balahibo, nararamdaman ko yung salita nanunuot sa katawan ko yung salita niya alam mo kung totoo so ganun lang ho iyon. So again, welcome ho sa viewer ko nag-iisa. Maya shout out kita kasi yung isa kong cellphone busy pa nagsasalita pa si attorney. Maganda na rin ho na aware ho tayo sa ating kapaligiran at again, ulit-ulitin ko ito, ipopost ko na ano ba ito? Yan, ulit-ulitin ko nananawagan si former or late President ano ba ito? Pwede ko bang sabihin? President kasi siya that time, hindi pa naman siya late ito na lang si John F. Kennedy noong 1961 sa inauguration niya sa inauguration speech. Yan. Ganda basahin to Yan. Basahin ko na lang. Haba. Wala ayaw ko pa ayaw pa basahin, naglalag Ito na lang. Dito ko kukunin. Ito ka. And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Applause. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. So, yun yung akin, freedom of man. Akin lang, President Trump, sir, make America great again. The most consequential photos, isasait ko rito. Yan. I-post ko na. President Trump, sir, MAGA, make America great again. May God help, may God bless you, and God bless America and the American people. And may God strengthen that hand, so that hand may be strong on the lever of power. By former late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. So, yun lang po yung akin. So, may crisis buong mundo kahit saan talaga dahil nakasulat naman iyan sa Biblia. Ito po, scripture, John 16:33.
Yan. Kasi sa mundo talaga, meron talagang kapighatian. So, ganun lang ho iyan. So, dalawang power lang po yung ating pagpipilian sa mundo. Those who are against with the good or against with the evil. So, yun lang po iyan eh. Good and evil po ang naglalaban dito sa mundo. Magsaside na lang po tayo sa Diyos kasi bagaman pinapahirapan tayo, okay lang po iyan. Kasi mahirap naman mag-side tayo sa masama, may kabayaran iyan. Yung ibang mga tao, karamihan sa hindi tumitiwala sa Diyos, nagsasabi na walang langit, walang impyerno. Yun na, yung buhay mo rito sa lupa, yun at yun na lang din. Ay hindi ho. Na patunayan iyan ni, ito sulat ko na lang, ni Duncan McDougall. At malalalim na importante sa pagkalipunan nang sa ganoon makabubo kayo ng inyong laya, benden, at matapang at matatag prinsipyo na paniniwala Yan. na opinyon na 1907, Duncan McDougall. The Weight of a Human Soul. 21.3 grams. higit 2,000 kaninang live viewers The Weight of a Human Soul. sa inyong pagpapahitulong sa aking sumama at samahan kayo. At maraming pong salamat sa lahat na sa Facebook. At patuloy kayo mag-comment, mag-react, mag-like, mag-share, mag-follow. Scripture. Sana ay patuloy kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe. Genesis. Oh, Sa TikTok, I know many people are telling me na hindi may puno ng process kung okay lang. Kagaya po ng aking kampanya at kapasiya. yan. Meron talaga soul yung tao eh. Dami na yan. Kahit sa mga YouTube, meron sa Facebook, may mga nabibidyohan sila yung something na white na umaalis sa katawan ng tao. Yan yung sinabi ni Duncan McDougall way back 1907 na yung tao namamatay tapos hindi naman nawawalan ng liquid or solid, something na the moment na mamatay siya, may nawawalang timbang sa katawan niya. Yan yung 21.7 ano ba ito? Masabi ko rin 21 21.3 grams. 21.3 ba yan? Ayun, tapos na si attorney. Double check ko lang kasi baka magkamali ako eh. Tamo rito 21.4 dito, nagbago na naman siya, nag-update Merong ibang source dito 21.3, ngayon 21.4 na naman Bahala na. Ewan ko ba bakit ganyan yung ina-update nila. Dati 21.3 grams 21 point. Ngayon 21.4 na. So, yun lang yung akin. At yan, nung tanda ko dati, nung lola ko si Lola Consing, nung magpahinga siya, high school yata ako nung, 4th year high school ako nun Ano yun, yung tao bumababa. Pag nakahiga na siya ganyan, pag namatay na, yung katawan niya bumababa ganyan Kahit na itulak mo paangat, bumababa talaga. Hindi naman siya na-jingle nung time na yun, nung namatay siya. Kasi nandun ako Hinawakan, pati dito pinulsahan ko, wala na, nakanganga na ganyan tinutulak ko yung paa niya paakyat, wala talaga. Bumababa yung nakahiga na yun doon ko nakita doon yung first hand na nakita ko, yung mismo sa lola ko. Si Lola Consing, tatay ng nanay, mother ng tatay ko. Nandun sila lahat sa bahay, nandun yung tatay ko, nanay ko, pati yung naghilot. Hinilot siya Ginaganon siya ni tatay sa dibdib na gumising, wala talaga, hindi na nagpahinga na talaga si Lola Consing nung 4th year high school ako nun. Yun lang yung akin matandaan na yun. Tsaka namatay siya, ang dami niya pang ngipin kasi nga yung
napansin ko sa kanya asin. Asino yung ginagamit niyang toothpaste. Kaya ako, siguro isang buwan na ako, 2 buwan na ako rito hindi gumagamit ng toothpaste. Opo, puro asin ang ginagamit ko. At ano pala yung dila, kakaskasin nyo rin yan. Nung nakaraan, salamat sa Diyos dahil kahit papano nakapamili kami ng gamit dito sa bahay, nakabili akong tissue. Yun yung dila ko, kinakaskas ko lagi yan. Liban pa sa tinutoothbrush ko. Ganun po siya. At ano pala, ipa-plug ko na rin dito yung si Colgate, yung toothbrush lang So wala naman akong politik sa Colgate yung toothbrush lang. Kasi mas maganda, total yung toothbrush na gawa ng Colgate, okay naman kahit sabihin na natin mumurahin siya, sabihin natin na mura siya, at least pwede nga magpalit na at least twice a month. So very hygienic. Kasi minsan pag bumili ka ng mga branded o napakamahal na toothbrush, parang ayaw mo itapon, napapaano sa'yo Diba? Di po ba? So ganun. So akin, nung nakaraan bumili kami ng gamit dito sa bahay kahit papano. Yun, nakabili din ng toothbrush. Matagal-tagal din bago nakabili. Talagang grabe ho. So again, sa aming commandant, sir, today commandant, Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Lima Gaban. Sir, thank you very much Salamat sa makataong tulong. May God bless you and God bless your family, and may God bless the Philippine Coast Guard. To the men and women, officers, men and women, civilian employees of the Philippine Coast Guard, sana biyayaan tayo ng Diyos. Una, biyayaan tayo ng Diyos ng talino, unawa, na maging isang tao, maging isang Pilipino. Hindi yung mga tinatawag na parabang ano ba ito? The Art of War to. Kasi gawain ito Gawain ito ng Communist China. Ulit-ulitin ko rin ito kasi ulit-ulitin sabi ni late President Quezon the 100 years war Yan. Disruption 'yon. Din disrupt. So, yun lang aking yung panawagan diyan. Magkakabaro tayo diyan, hindi ako kaaway, sinasabi ko sa inyo. Malungkot-lungkot lang dahil isa diyan yung tumulong sa akin, nagsabi sa akin ng discreet ng ibang sikreto, si Captain Gib, si Sir nagpahinga na. Sabi, sana kawaan siya ng Diyos. Sir, salamat talaga sir. Sabihin ko rito sa Facebook Live sir, kahit na nagpahinga na kayo, sabihin ko talaga rito sa isang magiting na si Captain Gib na nagpahinga na. Sir, salamat sa Diyos dahil nung panahon na yan na ako'y talagang ginipit sir Ginipit talaga ako sir. Pantakin nyo sir na-issuehan na ako ng medical clearance, fit to re-enlist. Abay talagang ginawan pa talaga. Grabe yung ginawa sa akin. So sa mga kasamahan ko dyan, sa ibang mga opisyal dyan na sir, alam ko sir yung mga dyan, galaw dyan sa loob. Tapos yung ibang mga, ayaw ko lang sir magsalita. Kasi marunong ako magtago sir marunong din ako. Naturuan ako sir ni late Commander Bautista. Dating isang dating opisyal diyan na nagpahinga na rin. Na-assign dati sa BMI. Marami siyang naituro din sa akin. So salamat sa Diyos sa mga ganyang opisyal. Bagaman sila yung mga nagsipagpahinga na, talagang hindi ko makalimutan yung mga naitulong niyo sa akin, yung mga naituro, lalong-lalo na talagang pinagpapasalamat ko sa Diyos sa ganyang mga opisyal na naging kaibigan ko. Sir, kahit na nagpahinga na kayo, ako nagpapasalamat ako sa inyo, sa inyong mga pamilya, sa mga pamilya ni Captain Gib at ni Commander Bautista. Salamat sa inyo. Isa hong mga naging biyaya kayo sir diyan sa Philippine Coast Guard na ganyang mga opisyal
kahit pa paano may mga politika, iniingatan nila ho yung mga tauhan nila. Nandun sila lagi sa constructive. At alam ho nila yung institution is to build, is to strengthen the constitution. Doon lagi sila sa tinatag na moral and welfare. Yan ang pinaka-primary na isa yan sa mga sinumpaang tungkulin ng pagiging isang opisyal. Kung leader ka, you have to be the exemplars. Yung ginawa sa akin, hindi ko pa naman dinadrop name dito si ma'am. Mag-isang taon na Malapit na ho. By June, mag-isang taon na. So, grabe ho. So, ganun lang yon. So, there will always be a time of reckoning. Isusulat ko naman. Nasa... Yan. Nga pala, bakit pala sinusulat ko lagi, scripture, hindi ko nilalagyan ng mga content. Dalawa ho kasi yung approach ko dyan At least mabuksan nyo yung Biblia ninyong inaamag na dyan. Kung inaamag naman inaalikabukan. Salita kasi ng Diyos yan, makapangyarihan yan At least paghawak nyo ng Biblia ninyo, ito lang masabi ko. Paghawak nyo pa lang, meron kayong mararamdaman yan sigurado. Kapangyarihan kasi yan Lalo na pag binuksan ninyo. Maintindihan nyo yan. Alam ko, ramdam nyo rin yan. So, yan yung aking approach dyan. Dalawa ho. Bakit ako naglalagay? Para ho isa dyan, maglagay ng intriga sa isip ninyo para ho mabuksan ang inyong isip. At ma-challenge kayo na buksan ang inyong Biblia na matagal na ninyong halimbawa, hindi na binubuksan. Di buksan ninyo. Nakasaad naman sa preamble natin yan The aid of Almighty God. So, ganun lang ho iyon. Ano nga ba yung sinasabi ko na bakit ulit-ulitin ko? Wait lang nag-anong cellphone ko Ano nga ba yung bakit sinasabi ko na mag-love din ako Double check ko lang kasi baka magkamali ako yung goal natin yan Yan, susulat ko na rin. Yung sinasabi ko ba na uulit-ulitin ko, ito na. The very controversial na speech ni late President Manuel Quezon, December 9, 1939. Yan na. Nakapost na. Masakit to sa loob ko. Ngayon, kung si former or late Presidente Quezon, kung sakali man this is a hypothetical na statement, kung buhay siya ngayon, abay talaga hong malulungkot din siya. Baka masabi niya, ay, nagkamali ata ako sa aking sinabi noong 1939, December 9. Ulit, ipapalitan ko na. So, ganun lang ho iyon. At, yung ating pagsasalita, yung tulad nito sa Facebook Live ko, para sa kaalaman ho ninyo, gusto ko talaga mag-Facebook Live right after na pag-retire ko sana. Napilitan akong mag-salita nitong last June of 2025 kasi nga yung ginawa sa akin, honorable discharge, masakit to talaga sa loob. 24 years na ako dyan sa Philippine Coast Guard. Minsan lang ako nanalangin sa isang opisyal, hindi pa ako pinakinggan. Meron ho akong bit-bit na direktiba at meron ho akong bit-bit na medical routine slip kasi pinaprocess ko yung aking reenlistment na dahil nung time na yon may problema pa akong kinakaharap itong sa ownership ho ng ng motorcycle. Kasi ho, nagkakaproblema ho, marami hong nabalitaan ko, meron hong mga na-impound lalo sa, basta ho, meron ho somewhere sa ibang mga lugar dito, may mga na-impound kasi yung issue nga dyan sa ownership, pagka na-checkpoint ka ng PNP, meron hong mga ganun mga nabalitaan ko. Ang akin sana noon, lumapit ako sa isang opisyal,
24 years ho ako sa Philippine Coast Guard. Minsan lang ho akong nanalangin. Tanda ko yan eh. Isang beses lang ho sana akong humiling. Hindi ako pinakinggan eh. At yung direktiba ho ng aming commandant, Philippine Coast Guard, binaliwala ho. So, ganun ho kasaklap. At again, ako, papasalamat din ako sa Diyos dahil nairaos din yung 2025. Talagang ang hirap po, masakit sa loob. Mga ilang gabi, ilang beses na yung aking anak nagigising, umiiyak. Siyempre, nag-iisip eh. So, ganun ho yan. Masakit ho talaga bilang sa isang tatay. So, President Trump, sir, I quote late President John F. Kennedy, for the freedom of man. Sir, baka kung wala na ho sakaling mahingian ng tulong dito, baka ho, pwede ho ako mapila dyan sa Amerika, tulungan nyo naman ho kami dito. Ganun lang ho yung akin. Talagang grabe yung pahirap dito. Kung hindi na ho tayo makapagsalita rito, ay bay, ewan ko ba. Sir, DNA lang ho, Mr. President Trump, sir. DNA ho. Para magkabukasan na ho ng sikreto. Ganun ho yan. Sir, ay DNA nyo lang ho. Alam nyo na ho kung sino-sino yung mga yan naka-look-look dito. Mga ganyan ho. Talagang grabe ho yung pahirap eh. Yan, i-post ko na ho. So, sa aking mga kasama dyan, ang lalakas na ng karamihan dyan mang insulto eh. Pero pag harap-harapan, wala naman kayo. Yan ang masabi ko lang. Pag harap-harapan, hindi nyo kayang patunayan. You cannot back your statement sa paninira sa akin. Kasi ako, may alam ako, harap-harapan, ilang beses na yan dyan. Nag-retire na si Commodore Ruera, sir. Thank you very much sa inyong tiwala sa promotion na ipinagkaloob niyo sa akin nung kayo pa yung CEO ng Coast Guard Education and Training Command at ako'y prinomote ninyo para sa PO3rd. Sir, salamat po ng maraming salamat sa inyo. May God bless you, sir, and your family. At ito ngayon, sir, ako nagpe-Facebook Live. Sana makarating sa inyo ito, sir. Nagsasuffer, sir eh. Talagang sa hamon ng buhay. Tinanong niyo ako dati, sir, doon sa may Port State Control kung may problema ba, ano balita. Sabi niyo sa akin, kasi alam niyo doon ako dumadaan lagi. Tinanong niyo ako noon, inabangan niyo talaga ako doon. Talaga, sir. Alam ko yun, sir, bakit kayo nandoon. At salamat talaga, sir, na nag-effort talaga kayo. Grabe ho kayo, sir. Pasimple lang kayo, sir, pero matindi rin ho yung galawan ninyo. Talagang alam nyo ho yung ginawa sa akin. Kinulata ako nun, sir. Nagkahimatoma ako, sir eh. Tinubuan ako rito ng hematoma dito. Ang laki ho, ang kapal. Tinanong nyo ako kung ano balita, kung may problema. Tapos ilang beses nyo pa, sir, tinanong kung sigurado ka. Ganon. Ayaw ko na lang kasi kayo, sir, na i-involve, sir, sa problema, sir eh. Ganon kasi yung pagkatao ko, sir. So, ganon. Pero, sir, talagang salamat to. Maraming salamat sa inyo. At nung kayo yung aming CEO dyan sa Coast Guard Education and Training Command ay talagang ayos, sir. Mapayapa naman kami. At nairauso yung Coast Guard Education and Training Command despite of the mga challenges. So, God bless you, sir, and God bless your family, sir. At hindi ko kayo, sir, makakalimutan. Salamat sa inyo, sir. Sana makarating itong aking Facebook Live sa inyo. And to our former commandant, Admiral Wilfredo Tamayo, sir. Retired na kayo, sir. God bless you, sir. Talagang again, sir, sabi nyo nga, sir, calm seas and sana sa aking pag-retire, calm seas and fair weathers and calm seas. Ang nangyari, sir, kinanas-kanas pa ako, sir, para akong na white squall, Okay lang ho yan, sir, sa akin. Salamat pa rin sa inyo at God bless you, sir. At talagang mabuhay kayo, sir.
under sa inyong pamumuno dati sa Philippine Coast Guard. January sir, talagang biniyayaan niyo pa kami sir, hindi ko makalimutan. At ito sir, dito sa Facebook Live sir, sabihin ko rin sir, lahat ng mga binigay niyo na yun, sir, pinamigay ko rin lahat nun sir. Opo, ganun ho yun sir. Marami ho sa mga napagbigyan ko noon sir, talagang tuwang-tuwa din sila Kasi ako sir, binata pa naman ako noon. Hindi naman ako nag-iisip ng kung ano pa man. Lahat to ng biyaya na pinagkaloob niyo sir, pinamigay ko din sir. Ganun ho yun sir. Halos wala rin akong tinira sa sarili ko. Okay lang ho ako yan sir. Nakasaad naman ho yan sa Biblia Huwag tayong mag-ipon dito ng kayamanan sa lupa na bagaman kailangan din yung finances para pang sustain kasi pangsagot din yan yung pera pangsagot din ho iyan. Kaya nga ito sir yung nangyari sa akin kinanas-kanas pa naman ako sir. Pero may pag-asa naman sir. Nakasulat naman yan sa Biblia. Ang sabi ng Panginoon, tumitiwala naman ako diyan na talagang sa mundo meron hong kapighatian. So to our former commandant, Philippine Coast Guard, Admiral Wilfredo Tamayo, sir, God bless you sir, and salamat to ng maraming sa inyo. Talagang pinadanas nyo sa amin at pinakita nyo sa amin kung paano ka maging leader ho. Grabe ho kayo sir. Talagang sir, grabe ho kayo sir. At siguro sir, mga natutunan nyo talaga yan sa US Coast Guard. Ganun ho talaga. Like si President Trump. President Trump sir, make America great again. So ganun yun. At salamat ng maraming salamat sa inyo. At ako'y sa buhay na ito may hamon man tinatanggap ko iyan. Tinanggap ko at pinanalangin ko rin naman, panalangin ko na tulungan din ako ng Panginoon, tulungan din ako ng Diyos na makaraos. At ang problema sa Pilipinas dito, meron kasing mga nakikialam Alam ko yung mga gumagalaw diyan inendorso kasi ako Ito masabi ko, talagang ayaw ko sumali sa ganyang grupo or sa ganyang relihiyon na yan kasi ayaw ko talaga. Ni katiting ni wala talaga sa isip ko, wala sa hinuwa ko na umanib diyan. So, isa kayo siguro sa gumagalaw diyan pasa Diyos ko na lang. Kasi ito, namomonitor naman ito. Gaya dati nung 2003, yon yung I think that was 2002, somewhere 2002 to 2003. Meron hong dyan sa headquarters Philippine Coast Guard, Toyota white van, tainted black bumper, front and back, yung stock rim, stock tire, yon na yon. Yung isa o siyang masabi ko emisaryo. Masabi ko siguro, pwede ko sabihin dito, lakas loob ko na sabihin na siya ay taga Vatican. At siya ho ay nagbukas ng sekreto ng isang relihiyon dito sa Pilipinas na talagang may nilalakad sila at nilalason na tao dyan sa Philippine Coast Guard. Sa dati kong CEO, si Sir, nagalit nung malaman niya yon at siyempre nakaalam din dun sa taas. Yun na yun, nilipat na lang ako sa may Coast Guard Education and Training Command sa Parola, 2003. So yun na yung maging kwento dyan. So pasalamat din ako sa Diyos dahil bagaman yung pananampalataya nila, iba, gumalaw sila. Para yung isang relihiyon dyan na dito sa Pilipinas, talagang wala naman akong utang na buhay dyan Ganun ho yung totoo niyan. So, yun lang yung akin. So, Pastor Monsalud, kung may mga intelligence community na masagap ito, masagap na at makarating sa inyo. So, nung 1996, gabi yun, nakatayo ka doon sa tapat ng isang edipisyo, sumakay ka ng jeep, bago kumanan yung jeep, mga 5 to 8 seconds, nagbayad ka ng pamasahe mo. Tatandaan ko yon, Pastor. At yan yung grupo na yan yung lumakad sa akin. At ito again, sabihin ko naman si
Ate Louie, nagpahinga ng 2014, siya nagsabi sa akin na regarding sa kasama namin na yung pamilya niya sa probinsya, lahat iyon ay mga kaanib sa dyan sa relihiyon na iyan. At yung kasama ko na yun sa opisina, dyan sa CG5 dati, sa Headquarters Philippine Coast Guard, yun yung doon ko nakuha yung sakit. Kasi painom, kain, tapos hinahatid ini-invite sa bahay, ganun. Alam ko rin, nakita ko yun na nagsisisi din yung tao, syempre. Wala na siyang magawa dahil nagpositive na ako eh. Pero kung ako man sa aking kalagayan, hindi ko gagawin yan sa kasama ko para sirain, hindi ko masikmura yan eh. Ganun lang yung akin. So, mga bagay na yan na talagang mga masiselang bagay na yan, sabihin man ninyo halimbawa, hindi ko mapatunay, meron ho. Hindi ko na lang dinadrop name dito yung mga nag-retired na nakakaalam ng ganyang kwento. Kasi ayaw ko na ring istorbohin sila kasi nagsipag-retire na nga sila eh. Retired na eh. Iba dyan mga compulsory pa. So ganun, ayaw ko nang istorbohin sila. Kung nangyari man ito, edi tinatanggap ko ho. So siguro isa sa mga gusto nilang nakikita nila sa akin dahil nag-aral ako dati dyan sa Bukod Tangi, na nag-aral ako dyan sa Asian Theological Seminary, kinandak dyan sa may Iloilo Christian Reform, Masteral, New Testament Survey. Yun. Nakakausap ko yung mga 5 pastor doon, may mga obispo pa siguro. Minsan hindi umuusad talaga, hindi umuubra sa usapan kasi may discourse kami. So ganun yun, may pag-uusap kami. At nakakapagtanong ako ng mga tanong siguro para sa kanila mabibigat, hindi nila kayang sagutin eh. Ganun o yun. So balik tayo doon sa yung drop where I left off. Ganun yun eh. Yung last time sa in aid of legislation, sagot ko naman doon sa mga, hindi naman lahat no, meron talagang mga abogado na malakas manginsulto. Siguro siguro ito lang aking mapanawagan. Hindi ko naman kayo hinahamak, panawagan ko lang naman. You have to make your statement very clear. Kung sabihin man ninyo halimbawa sa mga piling lawyer ay hindi o. Siguro sa mga nag-aaral kahit na hindi abogado, i-justify nyo rin. Kasi yung isang libro dyan sa Central Bookstore way back 2009 na yata. Hindi. Somewhere 2010 yun eh. Opo. From 2009 to 2010. Kasi ako gumagawa ng mga assignment noon eh. Yung mga nag-schooling dyan sa Coast Guard Education Training Command. Ako yung gumagawa. Ako yung nagre-research sa mga assignment ng ibang tropa doon. Pupunta ako sa Central Bookstore tapos nagre-research ako doon. Tama nga, 2009-2010 iyon. Nagre-research ako doon. Tapos, ang nangyari, pumunta ako doon sa Central Bookstore. May nang-insulto sa akin doon. Abay, ano lang siya, bantay doon. Pero napakabastoso, nang-insulto. Bakit ko ba nakwento ito? Kasi meron akong librong kinuha doon, random. Binasa ko yung sinulat ng isang judge. Talaga, judge na yun mismo siya, nagsusulat siya na yung mga civilian or citizens, Filipino citizens or mga individual na mag-aral talaga ng batas kahit na hindi ka abogado. So yun lang yung akin. So bakit ko sinasite iyan is to also to implore, to request sa mga lawyers na siguro pagbibitaw niyo ng mga statement na sa mga piling abogado o kasi i-encourage nyo lalo yung mga tao na mag-aaral din ng batas. Ganun ho yan. Kasi sa pag-aaral ng batas, nakalaking tulong ho yan. Sulat ko na. Yan. Hosea 4:6. My people are destroyed for lack of wisdom. So, ganun ho yan. Tapos meron pa dyan yung bumili ka ng karunungan at wag mong ipagbili. So, ganun ho yan. Meron pa nga dyan ito muna, sulat ko.
Yan, Matthew 6:33, yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, seek God, His righteousness. Sulat ko na rin yung yung preamble. So, ganun lang yon. So, kung hindi tayo mag-aral, hindi tayo magbasa, paano ngayon yan? Oo, may mga bagay talagang masiselan na dyan. Naintindihan ko naman yun. At yan lang yung aking panawagan. Imbis na insultuhin nyo kami na nag-aaral ng batas, nagsusumikap, bagaman hindi kami abogado, imbis na insultuhin nyo kami, why not na encourage nyo kami? I-motivate. So, ganon. So, in particular naman sa sinasite ng mga ibang abogado, pangsagot doon sa mga, talaga meron talaga mga piling abogado. Naintindihan ko yan. Meron, saksiyo tayo niyan. Saksiyong media, nakasaksiyo talaga yan. Talagang nakaka-insulto talaga na sila pag nagsasalita, bagaman hindi sila abogado, mali-mali talaga at balagbag talaga ang kanilang pinapakain o sinasabi. Siyempre, pag nasabi nila yung ganon, nasasagap ng tao, lalo na iba dyan, hindi naman nagkakandak ng sarili nilang research, siguro natatanggap nila iyon. Marami may mga nakakausap ako rito masyadong piling magaling din dahil naririnig sa media, hindi naman sila nagkakandak ng tinatawag na research. Ano yun? Yung The Power of 7, 6W1H. So, ganun yun. What, when, where, why, who, which, and how. So, dapat ganun din yung kailangan natin pag tumanggap tayo ng impormasyon, lalo sa journalism, tanggapin ho natin yan ng 50-50. 50, ibig sabihin, totoo. Yung 50 is for us to search, find out, validate, confirm, ganun yun. So, again, to support the statement, ito hanapin ko na rin. Ito yung si America is not the greatest country. Let's move on to the next question. Go ahead. Acted like men. What you're talking about? In only 3 categories. Number of incarcerated citizens per capita. That we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, 49th in life expectancy, 178th in infant mortality, 3rd in median household income, number 4 in labor force, and number 4 in exports. We lead the world in only 3 categories. Number of incarcerated citizens per capita, number of adults who believe angels are real, and defense spending, where we spend more than the next 26 countries combined, 25 of whom are allies. Now, none of this is the fault of a 20-year-old college student, but you nonetheless are, without a doubt, a member of... You should know. And one of them is, there is absolutely no evidence to support... Ito para the statement that we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy. Hey, there's some things you should know, and one of them is, there is absolutely no evidence... Ito, pakinggan nyo. Sorority girl. Just in case you accidentally wander into a voting booth one day, there's some things you should know. And one of them is, there is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, 49th... So, ganun lang yon. Kailangan may support din sa ating statement. So, sa media kasi, may mga propaganda kasi. Ibig sabihin, siyempre, may tinatawag ba na partiality, bias, prejudices, ganun yun Ganun yun, what, when, where, why, who, which, and how. So, dapat ganun din yung kailangan natin pag tumanggap tayo ng... So, ako kasi pagka ganyan, siyempre find out mo rin. Kaya, malaking bagay din talaga yung sinasabing experience kasi nagagamit natin sa buhay.
So ganun ho yun. So baka mapalayo-layo tayo. So again, ang akin lang doon, panawagan sa... Tsaka ito na rin yung aking channel. Bakit ko ito inumpisahan? Bakit yung title nito, O De Alteram Partem? So let us hear the other side. Kasi sa parte ko, talagang hindi ako pinakinggan nung nanalangin ako doon itong pagpe-Facebook live ko, at least makarating doon sa pinakaitaas mismo na, sir, yung direktiba ninyo, sir, binaliwala ho. Binali talaga doon sa baba. Again, may prima facie naman Napakalinaw ho na may prima facie. So, yun lang yun. Kaya nga ako naghihirap ngayon, talagang isang masakit sa loob ko doon sa pagkatao ko, yung isang Coast Guard na ibinaon sa pagkatao ko 24 years ago, magti-25 na. 25, sabihin ko na lang 25 years ago. Yun yung pinatay mo, ma'am. Yan ang akin lang masabi. If moral and welfare was indeed consummated, you should have given me consideration. Kasi kung binigyan mo yung lahat, ma'am, mga junior ko nga iba doon Kumbaga serbisyo nga ng mga yung iba doon, yung tulad yung dalawa nung February. Ba't hindi sila nakasama doon? February, March, April, May. So, it's 4 months. Expired na sila ng February. Tapos yung sinama sa order doon, 2024 pa. Bakit isang taon, ma'am? Isang taon sila, yung siya, hindi ko naman siya pinipersonal, no? 2024 pa nag-expire yung kanyang re-enlistment. Bakit 2025 pa siya? Ay, grabe, ma'am. So, yung mga yan, ma'am, mabibigat niya, ma'am. That is a prima facie evidence. Talagang the consummation of the abuse of discretion. Papasok yan dyan, ma'am, the abuse of authority. Pasok yan lahat, ma'am. There was a chain of command. Binali ninyo, ma'am. So, makarate, talagang masabi ko ito para ma-refresh, ma'am. Para at least alam ni commandant ito. Kasi alam ko yung galawan dyan na usual, may utos sa taas, binabalik sa baba. Kaya kailangan ibalik. So, bakit ko ito sinasabi dito sa Facebook is to educate the public, the viewers, yung mga followers ko na paano kayong mag-counter ng mga ganyang informasyon is to validate para maingatan yung pamilya ninyo, may turo sa mga anak ninyo, relatives ninyo na meron kayong pwedeng gawin. So, ganun yan. Bagaman na ginawa sa akin yan, abay, hindi ko naman gagayahin doon yung late police na ginawa sa Luneta. Hindi naman ako ganun. Hindi pa naman ako nasisiraan. Matino pa naman isip ko. So, ganun lang yung akin. So, nandyan naman yung aking mga documents na nasubmit ko na. At least makita ninyo, ma'am, meron akong acknowledgement letter galing mismo sa Malacanang, sa Presidential Complaint Center. However, the word itself, complaint, hindi naman ako nag-complaint doon. Alam naman ng taga Malacanang iyan. At kay Mayor Duterte, sir, talagang nakikiramay ako, sir, sa inyong tinitiis, sir. Nagtitiis din ako, sir. Pati pamilya ko, sir, dito nagtitiis, pati aking anak. Talagang President Trump, sir, justisya naman, sir. Tulong naman, sir, kung sakaling wala na akong malapitan dito, sir, walang tutulong na. Amerika, hingi talaga ako ng tulong sa inyo. Pag wala na talaga, i-pluribus unum. Yan. Yan, magkaalaman tayo ngayon. I-pluribus unum. Yan. Gusto nyo ba yan? Yung sa relihiyon na yan? Kayo, gusto nyo ba kunin yan? Hindi nyo kasi makuha Ang Diablo kasi duwag Sa lahat ng sumasamba dyan sa Diablo, sinong pinakamagaling sa inyo? Between tayo Yan. Okay.
Dati ang alam ninyo, between lang yan. Ngayon, para alam nyo na rin, merong pyramid at may mata yan. Ganun lang yun. So, hindi ko bibigay sa inyo yan. So, Lucifer, Satan, traidor at duwag, duwag ka talaga. 2010 pa kita hinamon, 2026 na, 16 years, 17 years na. So, 2010, sama na yon. Kasi 17 years na. So, yun lang yung akin. Para malaman na rin ito ng buong Pilipinas, malaman na. Out of the 115 million Pilipinas, bakit nyo ako taniman? Mayaman ba ako? Hindi. No? 4? 4, oh. Yeah. 4. Meron pa dito. Pang-5, ito, oh. So, ganun lang yun. Grabe yung ginawa ninyo. Ewan ko na lang kung kaya nyong pigilan yung dalawang bantay dyan sa Luneta. Sabihin natin siguro gising na. Kung gising yan, kaya nyo pa bang pigilan yan? Ganon lang yun. Kay John F. Kennedy, the late John F. Kennedy, again, do not ask what America will do for you, but together, ano sabi niya? Ask not what America will do for you, but together what we can do for the freedom of man. So, ganun yun. For freedom. Sabihin ko rin ito. Dahil sa relihiyon, dahil sa pananampalataya, ginaganito ako. Abay, napakasama ho yan. Binabiolate yung konstitusyon natin, binababoy. At ako, papasalamat din ako sa Diyos dahil ngayon, nagbibigay na ng statement itong Israel. Salamat sa Diyos, Israel. Gumising na rin kayo. Oo, ipagtanggol ninyo ang Kristyanismo. Gumising kayo. Panganay kayo eh. Pinili kayo ng Diyos, nauna kayo. Pinili kayo ng Diyos, panganay kayo. Bakit kayo? Tama yan, gumising na kayo ngayon. Ipagtanggol nyo rin yung pananampalatayang Kristyanismo. Ganun lang yan. Isa ninyong tauhan dito, nakita ko sa Binondo noon. Babanggitin ko pa ba yung ano ng buhok niya? Yung babae niya nakatayo sa kanan? Siyempre hindi na. Alam ko yun. Nagkatinginan kami sa mata eh. Nararamdaman ho iyan. So yun lang yung akin. So pasalamat ako sa Diyos at Israel at nagigising na rin kayo. Ganun lang yun. Yung 3 sungay dyan, kitang-kita naman eh. Alam nyo, ibig kong sabihin yan, yung 3 sungay dyan. Ito kasi si Lucifer, Satan, traidor at duwag, gumagala tulad sa leon. Leon sa leon. Oy, classmate, classmate, thank you very much kay Master Chief ka na ba? Congrats sa iyo, classmate Tugado. Talagang tinulungan din ako nito eh. Binigyan pa ako ng pera, pinakain ako noon. Pero binalikan ko talaga, nahiya talaga ako classmate eh. Tsaka sa mga classmate natin dyan, talagang binigyan pa ako ng pera. Ayaw ko na lang baka ma-politika na naman sila eh. So salamat sa inyo, maraming salamat sa inyo. Oy, shoutout kay Bilacahol, Jobert. Itong legendaring magiting ng Philippine Coast Guard, Jobert. Shoutout sa iyo, talagang grabe ka talaga. Sana ang akin lang pakinggan naman yung aking rekomendasyon. Mahirap kasi eh. Hindi sa ayaw ko gawin, alam nyo yan. Ayaw ko na lang maglitanya rito kasi ma-preempt tayo. Ayaw ko nang ganun. Ngayon, the best na ho yung recommendation ko. Actually, para bang ito na lang sasabihin ko muna. Pwede tayong mag-request doon sa Court of Appeal. Pwede ho baliin yung ganong sa Court of Appeal, pwede ho paaksyonan. Hindi ako abogado eh. Yun lang yung akin. Oy, sa magiting kong tiyay, Nancy Kaputli, tiyay. Shoutout din sa iyo. Hindi ako abogado. Pwede nating idalhin yan kahit sa Court of Appeal. Hindi ako pwedeng umaksyon kasi hindi ako abogado eh. Pwede yun.
maganda ang mag-represent sa atin, abogado na. At the best na recommendation ko, nandyan na, nakita nyo naman eh. Actually, yung kumausap doon, hindi naman ako. Yung kasama ko rito magaling, isa ring, masabi ko talaga researcher din ito kasi natututo din siya sa akin. Minsan nga, malimit, mag-aaway pa kami minsan yan. Talagang nagagalit ako minsan din. Talagang pag nagalit ako, nagagalit talaga. Pero, i-acknowledge ko rin yung effort ng kasama ko talagang, masabi ko may talino rin talaga. Kasi sabi nga niya natututo siya sa akin. Hindi, salamat sa Diyos, natututo siya. Masabi ko talagang matalino at magagaling yung mga punto niya, pinupunto niya. Ginagamit talaga yung 6W1H. So, salamat naman sa Diyos. So, akin lang, ay, kay Jobert, Chip, yung tinuturo ko yan, mga ganong bagay, talagang ito na lang sabihin ko, 3 dekada ko yan tinatago. Nung member pa ako dati dyan sa United Filipino Seafarers at nung minsan pinuntahan ko dun sa Luneta, wala na sila. Halos naubos na. Nalungkot man ako pero hindi ko masabi lungkot o tuwa eh. Ganun. Naubos na sila doon. Wala na. Panibagong grupo naman yung nandoon. Pinakanta pa nga ako eh. Talentadong seaman. Kinakanta pa ako doon 2 kanta. Nakakumanta ako ng isa. Tabi pa ng isa doon. Sir, isa pa. Talagang pinagbigyan ko. 2 kanta ako doon eh. Doon sa may talentadong seaman dyan sa Luneta. Kasi sabi daw every Friday meron sila. Nataon naman Friday nandun ako. Inanap ko talaga yung yung sinasabi ko sa inyo. Wala na doon. Kasi sigurado, siyempre, gaano ba naman katagal 3 dekada na, 30 years ago pa. Pero siyempre, yung talino, nandito, naka-stack, tagong-tago yan. Ilan lang yung napagsabihan ko eh. Ilan lang ho nakakaalam niyan, yung mga tinatago kong talino. Hindi ko naman ayaw ko kasi ilabas yan basta-basta kasi nangihinayang ako ba maselan ba? Kumbaga sa buhay ko dati rin akong masabi ko ba na napariwara din pero hindi ako nagdodroga, hindi ako nag-addict napasama din ba? Pero siyempre sa mga pagkakataon na yun, nag-aaral ako. Kahit kasamaan, pinapag-aralan ko, yun. At least pasalamat ako sa Diyos at naituwid naman, nakabalik ako sa landas na dapat tahakin. Yun lang yung akin. Sana pakinggan naman yung aking rekomendasyon. Huwag naman yung basta ganun, ayaw ko na lang magbitaw pa ng iba kasi baka marinig ng iba, ma-preempt ba? Ayaw ko nang ganun ma-preempt nila eh. So, ganun lang yung akin. So, salamat. So, sa'yo, Jobert, talagang magiting ka talaga. Legendary. Mga rare iyan. Yung achievement mo dyan sa Philippine Coast Guard, talagang naintindihan ko talaga. Mapait talaga, masakit talaga yan. Na Gold Cross dapat iyan, siyempre nagbuwis-buhay ka doon eh. Sino ba makaisip ng mga ganyang isip? Buwis-buhay ka, Gold Cross na, ipinagkait pa sa'yo, ginawa pang Bronze Cross, talagang namang ewan ko, baklase naman itong atin dyan. Ayaw ko na lang mag-drop name dito kung sinong mga official yan na nag-downgrade ng ano mo. Pero ito lang ngayon akin, sir. Loobin sir na tulungan ako ng Diyos makabalik sa serbisyo. Yung mga naka-stack dito sir ibibigay ko. At sa'yo Jobert, tama yan na inilalabas mo yung mga ganyang bagay at least dito nakatago na yung para sa iyo din at para sa Coast Guard. Para din sa mga kasamahan natin na may award na ganun dina-downgrade pa. Nandito nakatingga. Marami-rami ito. Sakaling loobin makabalik ako yun, bigay ko yan dyan tapos makatrabaho din kasi ayaw ko rin na ibigay tapos hindi naman ako kasali sa paggawa. Ayaw ko naman ng ganun. Gusto ko na pag makabalik ako bibigyan ko rin ng kaukulang action o pagbalik ba ng kabutihan na sakaling gawin man ng Coast Guard sa akin. So, again, sa aking mga kasama diyan sa Philippine Coast Guard. Sabi nga nabasa ko sa isang comment Pasok ko lang. Sabi niya, there is no such thing as ex-Marines. Sabi niya, kasi sabi ng anak niya raw sa comment doon, tatay ko ex-Marines
narinig na basa ng tatay yung comment sa Facebook. Sabi niya, there is no such thing as ex-Marines. Kahit na retired kami, Marines pa rin kami. So, ganun yung sabi. So, yung akin naman, gaya nga ng sabi ng isang officer, si Sir Minyado, Sir, congrats sa inyo, Sir. Baka 2-star na rin kayo, Sir, o 1-star na kayo, Sir, o 2-star na kayo. Sabi mo nga, Sir, dati, nung nasa ano natin noon, yung dyan sa Education and Training Command, yung sa instructor course sa 6.09. Sabi niya, kahit wala na kayo sa Coast Guard, kahit na umalis kayo, Coast Guard pa rin kayo. Kaya nga mas naalala ko, masabi ko, kahit na tinanggal ako sa Coast Guard, yung serial number ko hindi pa rin matanggal yan eh. Coast Guard na Coast Guard pa rin yan, government property pa rin yan eh. So ganun lang yung akin. And we are part of a nation building. Nandyan yan sa Blue Book ng Philippine Coast Guard. Memorandum of Understanding 01 dated 2000. Yan. Nandyan yan sa DDRC, Doctrine Development Research Center, or command na siguro ngayon yan. Nandyan yan yung MOU, Memorandum of Understanding 01 dated 2000. Yan. It directs all government agency for the national development. Yan yung pinaka-essence ng, although hindi ko masabi lahat kasi ang tagal na nun eh. Wala pa naman akong kopya. Nabasa ko lang dyan. So yun. Yun yung pinaka-essence yan for the national development. So ganun lang yung akin. Sabi nga ni Sir Minyado, kahit na wala na kayo sa Coast Guard pa rin kayo, titimbangin natin yung sa level ng unawa, kategorya. Oo nga naman. Kahit na tinanggal ka halimbawa dyan, hindi mo pa rin matanggal sa pagkatao mo. Yun, yung Coast Guard ka dati or isa kang Coast Guard dati o Coast Guard ka. So, ganun lang yun. So, ano pa ba? Sa mga kasama ko dyan sa Philippine Coast Guard, yung malungkot man na kwento nyo yung iba dyan, marami o. Ang akin ganito, sa batas kasi, may organisasyon na establish yan ng batas ang nag-establish niyan. Kung meron man mga tao na halimbawa nag-abuse ng authority na, sabihin ko na nag-abuse ng authority, abuse ng power, wala hong kasalanan yung Coast Guard. Ang tao ho yan. Tao ho. At hindi naman ho yan immune eh. Hindi naman ho yan immune sa posibleng kaso na kakaharapin kung sakaling may abuse man. So ganun lang ho iyon. O wag kayong sa Philippine Coast Guard na bilang isang organisasyon. Ang organisasyon, walang kasalanan yung Philippine Coast Guard. Tao, direktahin nyo yung tao, pero yung Coast Guard hindi. Kaya nga sabi ko sa isang kasama natin dati dyan, sabi ko wag mo murahin yung Philippine Coast Guard. Walang kasalanan yan. Ang tao, kasi ako, tulad ako noong 2016, nagre-re-enlist ako. Meron na akong clearance fit to re-enlist. Abay, pinaulit pa ako. Tapos tinapon yung papel ko. Gaano kasakit naman yung ganyan. Grabe talaga. Grabe. Pasalamat ako nung panahon na yan. Time ho yan ni Mayor Duterte. Si Mayor kasi ayaw magpatawag na presidente. Mayor lang talaga gusto niya eh. Time ni President Duterte, ni Mayor Duterte, yun. Talagang nabitin ako. Talagang hinang ako ng tagal-tagal. Ang dami yung mga documents na tinanggap ko. Ngayon kung gagamitin nyo sa akin yan, ilabas nyo rin, there's no such statement to support the claim. Kung meron kayong kiniklaim against sa akin, ilabas nyo rin yung support ba? Ngayon sa medical dyan namin, alam ko ho yan, may documents doon na ho ako mga na-receive dito eh. Pati yung psychologist na si Mara, naalala ko yung si Mara. Si Miss Mara, yan, naalala na kita, hindi ko maalala yung apelyido. Mi Mara, kung ano-anong mga pinag-uutos niya sa akin graduate ka ng psychology. May halimbawa CPA ka, board passer ka. Kaso lang pagdating sa usapan talino-talino, hindi ka ubra sa akin, sinasabi ko sa iyo. Hindi siya umubra eh. Sabihin ko dito live, hindi siya umubra. Hindi siya ubra talaga.
Yung alam kasi niya, libro. Kung ano yung sinulat sa libro, bookish siya by the book siya ang aking alam, hindi lang naman psychology. Pasalamat nga ako sa ayoko na lang banggitin dito. Yung nag-iisang talino at nag-iisang grupo sa buong mundo na makikita lang diyan sa India. Yung isang elder nila, tinawag pa nga ako na, I know you are a psychic. Talagang ang inilate pa ba ako? Talagang ang taas pa ng tingin sa pagkatao ko. Wala man akong kamalay-malay doon kung anong pinagsasabi nito. Sabi ko na kayo, pinagsasabi nito. Ano pa daw ako? Talagang grabe yung sila makatrato sa akin. Opo. Pero ayaw ko nga lang maging tumagal doon at ayaw kong seryoso doon sa ganong talino. Kasi established sa Biblia. Biblia o sa Diyos o tayo. So yun lang yung akin. So yung si Mara, kung ano nung mga pinag-ano sa akin, tapos tinawag pa yun sa isang officer, yung taga Biluna, sinabi ko, sinaysay ko sa kanya yung nangyari sa akin. Sabi ko, sir, hindi naman ako yung naging cause ng pagkasakit nun mantakin mo ba naman, sir, masahiin, sir, hanggang alas 12, alauna ng madaling araw, tapos matulog ka, pagdating ng mga alas 6, magising ka. Paggising mo, maya-maya, maligo ka. Wala namang heater yung head namin dyan sa Taguig. Maligo ka ng maligo. Madali, alas 6 pa lang, alas 6:30, maligo ka. Ang lamig ng tubig. Sabi ko, sir, di ba yung pitchel, pag malamig yung tubig sa pitchel, saan yung nag-moist niyan, sir? Di ba sa labas? Sir, kung maligo ka ng malamig ng tubig, saan yung moist mapunta? Di sa baga, magkakatubig yung baga mo. Hindi ako yung dahilan na nagkasakit siya. Sabi kong ganon. Sabi niya kaya pala. Sabi ngayon ni Kernel, sabihin ko pa ba rito si sir? Baka ayaw ni sir Sabihin pa ba kita rito, sir? Diyan taga Biluna, si Kernel. I-drop name pa ba kita rito, sir? Ako, sir, salamat din, sir, sa Diyos dahil si Kernel, nalaman niya ngayon yung buong kwento. Napasabi siya, kaya naman pala. Kasi sinabi ko kay sir, kay Kernel, sabi ko, sir, counting science lang ba, sir? Counting medico-legal lang, sir? Sabi ko, sir, saan mapunta, sir, yung moist pag ikaw, sir, kulang ka sa tulog, alas 12, alauna, matapos yung masahe. Hard massage yun, ha? Hard yun. Pagdating ng alas 6 o alas 6:30, gising, maligo, tapos galing pa, aircon pa yon. So magkakatubig yung baga mo niyan. Sabi ko nga sa kanya sabi ko, sir, kailangan, sir, ganito. Pinagalitan pa ako. Siya yung CEO ko, may concern ako sa kanya, pinagalitan pa ako. Hindi lang yon. Meron pa. Sinabi ko nga sa doktor naman pero tapusin ko muna kay Kernel. Andyan na sa mutikan ko na mabanggit Sabi niya, kaya naman pala, sabi niya ganun. Sabi ko, sir, hindi ko, sir, kasalanan kung bakit siya nagkatubig sa baga. Hindi ko, sir, ugali yan. Hindi ganun. Hindi ko ugali na yun yung kasama ko. Hindi ko ugali yan, sir. Alam yan dyan sa Coast Guard na yung kasama ko na naglason sa akin, nung nag-schooling sila dyan sa Coast Guard Education and Training Command, ilang buwan sila doon. Swabo-swabo sila doon. Pinatulog ko nga sa barracks. Ako pa nga nag-provide ng pagkain. Bagaman hirap din ako noon. Pero ang sabi ko, binata naman kasi ako, wag na kayong mag-isip. Naintindihan man nila at talagang wala na silang choice Kung magpupunta kami dyan sa karinderya, dyan sa likod sa Parola Compound, may karinderya doon. Ako taya. Libo-libo binabayaran ko doon. Umabot ng ilang libo din yun. Every Quincenas ang bayaran doon. Libong binabayaran ko doon. Sa pagkain lang. Pero at least ganun. Mantakay mo minsan, tanghalian, hapunan yun. Kain kami. Yun yan, yung kasama ko dyan na naglason sa akin. At least pinakita ko sa kanya na ako'y kasama, hindi ako Bagaman alam ko na siya naglason sa akin. Ganun lang yun. So, hindi ko ugali yan na ganunin yung mga kasama dyan. Alam nyo yan, kahit mga kaaway ko dyan. Kay Sir Rueras lang pinagtanggol ko kayo Alam yan ng mga nag-retired na. Alam yan, pinagalitan pa nga ako ng mga old hands dyan Sabi nila sa akin, ba't ka nagsalita-salita doon? Ikaw pa yung nagsasalita doon? Yung ginawa nilang poison letter ba? Ang akin lang kasi, gusto ko na bigyan sila ng pagkakataon kasi malayo-layo pa Kaso yung iba sa inyo dyan na tinulungan ko kahit kaaway man talagang nilakad nyo pa ako.
Sabihin ko na lang first name mo, ikaw Joseph. Grabe ka, Joseph. Matindi ka, naging instructor ka pa namin. Malupit ka sa amin noon. Grabe ka magturo. Gusto mo lagi tama, gusto mo lagi katwiran. Pero nung real Makoy na, iba na pala. May alam din ako sa iyo pero hindi ko inaano. Alam ko rin. Kung turuan ko halimbawa inyong mga asawa, abay talagang, ewan ko lang ha. Yung ginagawa mo sa akin, nilakad mo ako dun sa Tagig noon, alam ko yon. Baka sabi mo hindi ko alam ko yon. Ganun yon. Ganun lang yon. Yung ginawa mo sa akin, grabe. So, yan na nga, nagpatong-patong na yun. Alam ko ang dami nyo, pero pasalamat ako sa Diyos dahil nung time ni Mayor Duterte, alam talagang may sumagap At nakabalik pa nga, ang isa doon sa, ayaw ko na lang i-drop name kita dito, classmate. Ayaw kita iniingatan din kita Alam ko rin yung, ayaw ko na lang. Basta ganon, ayaw ko na lang magkuhan kasi ganon May mga alam ako dyan, di lang nagsasalita. Yun nga lang, naawa lang ako dun sa isa naming kasama dyan sa Coast Guard. Noong 2019, nag-suicide siya Talagang malungkot na balita yun. Nalaman ko nung 2022, kasi itong kasama, binanggit sa akin na balita, ano ba, Chip? Sabi niya ganyan. Sabi ko, balita na ano? Si Kwan, nag-suicide. Umupo lang daw sa may mangga tapos nagpatihulog na lang. Yun na, nagpadaus-dos pala. Yun na yun, nagpatiwakal. Takay muna, saktan ako ng gusto nun. Sabi ko, grabe naman na balita, napakalungkot naman. Dalawa yung anak nun dalawang anak niya babae, puro babae, tapos maliliit pa. Dahil sa problema, nagpatiwakal yung tao. Sabi ko nga, nagbitaw talaga ako, bumulala sa bibig ko. Sana kung nakausap man lang sana ako nun, hindi magsisuicide yun. Kasi tuturuan ko talaga siya nung dapat niyang gawin. Ganon yun. Ganon lang yan. Ma'am, masyado nyo akong in-underestimate. Noong 1995, member ako ng United Filipino Seafarers. Naka-attend ako dyan sa isang meeting o sa isang session dyan sa Blue Ribbon Committee. Sa Senate Blue Ribbon Committee. Then commandant was Commodore Capada. Ganon lang yon ma'am. Sa alam ma'am, marami akong kargado ako, hindi lang ako mga maselang bagay. Masyado yung pang-underestimate nyo sa akin ma'am. Dati rin akong salesman, dati rin ako sa masteral. Ganon lang yun. Ngayon, grabe ka ma'am. Grabe ka ho. Kung ang usapan dyan, moral and welfare, sinumpaan nyo sa Coast Guard, sa konstitusyon. Ang konstitusyon, ma'am, sinusumpaan natin. Kasama yung tao dyan, ma'am. Tao ako ng Pilipinas, ma'am Kabaro ako dyan, may serial number ako. Ba't ginawa nyo sa akin yan, ma'am? Prima facie, ma'am, evidence. Talagang lapat na lapat to yan. Dinate nyo pa yung lahat yung documents yan, 13. Ay, hindi ako natitinag dyan sa 13. Ito na lang ang masabi ko dyan sa 13. Yung Amerika nga, 13 state yan. 13 state dati yan Diba? Yung kwan sa Amerika. 13 yan Yung 13 stripes, yung sa Amerika na yan. Bakit? Hindi ba biyaya? Naging biyaya yan. Baka hindi nyo alam. Yung number 13 dalawa yung implikasyon yan. Masama iyan sa mga hindi nakakaalam. Masama iyan. Pero sa may mga nakakaalam at sa mga may alam, yung number 13 ay wala yan. Biyaya yan. Sabi ko sa inyo, Queen Esther. Yan na yon. Yan na yung panlapat. Ngayon, sinasabi ko man sa inyo, bahala na kayo magbasa. Kung matatalino naman kayo, sige. Pwede naman yan. Yan lang yung masabi ko. So, Amerika, alam ko rin na nagbo-monitor kayo. Minsan, bumili ako dun sa Divisoria. May grupo kayo na sumusunod-sunod. Alam ko rin yun, pero hindi ko kayo sinusunog. Ganun lang yun akin. So, sa relihiyon ito na gusto akong i-member dyan, ayaw ko talaga dyan sa inyo. Yun lang yun, respetuhan lang tayo. Ang akin lang, ito masabi ko sa inyo. Tingnan nyo rin yung mukha ng nag-i-endorso niyan. Tingnan nyo rin. Bakit ganyang kagigil yan sila sa akin? Ultimo nga lang ako
24 years, 25 years na ako sa Coast Guard. Isa lang akong PO second. Eh bakit ako yung kunin nyo? Dami namang matataas ranggo dyan. Daming mga mas matatalino dyan. Ba't hindi sila yung ligawan nyo? Ba't ako pa? Yan na yan. So, Pastor Monsalud. So, ganun na yan, Pastor. Grabe yung ginawa mo sa akin. Inendorso mo kasi ako doon eh. Hindi mo man alam na ganyan yung galaw nila. Ngayon, at least may endorso kita rito. At malaman mo rin na ganun sila kung gumalaw. Yung relihiyon na yan. At talaga namang nung may nagmumonitor din sa inyo, mismo Vatican City nagmumonitor sa inyo. Para sa kaalaman nyo na rin. Yan. Malakas, mayaman kayo dito sa Pilipinas. O, tingnan natin ngayon, Vatican City yung babanggain nyo ngayon, yung nagmumonitor sa inyo. Sila man yung nagbukas ng sekreto nyo dyan sa Coast Guard noong 2002-2003. Yan, yung sinasabi kong white van. So, ganun lang yon. Hindi naman ako nagsasabi na mataas yung mga sinasabi. Hindi, totoo yan. Yan ang totoo. Yan, ganun yan. So, Amerika, ito lang masabi ko. Sabihin nyo lang kung anong kailangan nyo. In-expose ko na rito yung dragon eh. Ito pa, dagdagan ko. Yan, tara. Yan. Kaya nga yung Biblia, advanso yan. Advanso yung Biblia. Talagang nagsasabi yan na yung dragon. May mga nangiinsulto sa akin. Walang problema yun. Kung gusto nyo ng live, mag-live tayo. Pwede yan, mag-live tayo, usapan tayo rito. Gusto nyo discourse, pwede yan. Gusto nyo ng debate, sige. Sabihin nyo lang kung anong topic. Kayo na mamili kung anong gusto nyo. Ganun yan, at least pabor sa inyo. Kung paniwala nyo, yung karga-karga nyong talino, kaalaman, talagang pinaka-super na yan. Yan ang gusto nyo, sige. Pwede yan, pagbibigyan ko rin kayo. Pero, basta magsabi lang kayo kung anong subject ninyo, anong topic ninyo. Ganun lang yan. Kung gusto nyo usapan, gusto nyo ng debate, mamili kayo. Ganun lang yan. Pero yung tanong ko talaga, meron namang tanong dyan. Pagkatapos nito, ipopost ko ulit. Hamon talaga yun sa Diablo. Kay Satan yan. Si Lucifer Satan. Duwag kasi. Itong masabi ko lang din. Ang sekreto mo, Lucifer Satan, hindi yan sekreto. Hindi lang ikaw nakakalam ng sekreto mo. Traidor ka, salot ka. Duwag ka. Nung hinitinran ako dyan sa may Dasmariñas Street, Binondo, 2004, pagtingala ko sa langit, nakita ko yung muka ng demonyo doon. May mata, may kulay gray. Ang laki ng ulap pero hindi naman umuulan nung time na yon. Pero nakita ko sa taas nung tumingala ako, yung hugis ba ng may mata ganyan, yung klase to na. Hindi naman ako natatakot. Tulad dito sa bahay, 2022. Nakahiga ako rito sa may sopa. Wala na ngayon yung sopa, tinapon ko na yung sopa nakahiga ako rito sa sopa, nagsiselfone ako ganyan. May dumaan yung parang tubig na salamin. Huminto sa harap ko, nagkatitigan kami. Hindi ko pinansin sa loob ko, bahala ka sa buhay mo. Akala ko magpapalit anyo. Ganun lang yon. Di man ako natatakot dyan. Tapos meron pa nga dito sa bahay, sa kisame, yung ulo, gumanyan Nagulat ako, tiningnan ko sa mata, sa mukha. Ayaw naman tumingin sa akin, parang gumanyan, nag side view lang. Ayaw tumingin. Ganun lang yon. Kasi gusto ko rin makita yung mata Tulad yan sa, ayaw ko na lang banggitin din sa isang mall dyan sa isang mall. 2 beses ko nakita doon yung mata na puro itim ganyan. Tiningnan ko ng ganyan, nagkatitigang kami. Ayaw tumingin sa akin diretsyo, nagpalit ng mata, tumingin na lang ganyan Ewan ko pa. Bahala kayo. Ganun lang yon. Kaya nga yung pelikula na The 300, meron yan na yung mga The Immortals, yung itim yung mata. Akala nyo sa pelikula lang, sa tunay na buhay, meron talaga. Meron ganun. 2 beses ko nakita yun sa isang mall dyan sa, ayaw ko lang banggitin kung anong mall yan, tsaka saan dyan. Basta dyan. Bigyan ko na lang kayo siguro ng isang tip siguro kung saan mall yan dyan sa Binondo.
Diyan, meron dyan, mall. Marami silang mall dyan. Bahala na kayo. Basta yan dyan. Makarating man, masagap man ninyo ito kasi alam ko maraming tanim yung dragon dito. Mag-usap-usap kayo ngayon. Alam nyo, kayo pinapatungkulan ko. Hindi ako natatakot sa tanim ninyo. Yung panakot nyo na magpadala kayo ng tao na sobrang itim yung mata tapos bigla na lang magpapalit Hindi ako takot dyan. Tulad na lang din 2016 dyan sa may Paura, Binoano. Pedro Hill sa Paura. Paura. Hindi, Pedro Hill, Taft. Taft, Pedro Hill. Yan, Paura layo pala. Pedro Hill tsaka sa Taft dyan. Nag-aabang ako dyan, nagpapagas ako noon Yun, meron doon, nakita ko doon, nagpalitan nyo. Inaantay ko nga na harapan kami, ayaw ko tingnan sa mata, ayaw din humarap sa akin. Nagpalitan nyo, akala mo siligulas. Tangos ng ilong, biglang, ewan ko ba. Tapos yung dalawang kasama, yung isa sa likod, tingin ng tingin sa akin, tinitingnan ko, no reaction ko. Ay hindi ako natatakot, hindi ako tinag. Totoo yan. Ayaw nga ako tingnan ng padala ninyo Dito sa bahay, marami dito, naglalakad ganyan. Inaantay ko na makarating sa harap ko, bigla na lang nawawala. Kumakanan dito sa kabilang bahay. Ganun lang yun. Hindi ako natatakot sa inyo. Ganun lang yan. Ang sikreto nyo, hindi sikreto yan, sinasabi ko rin sa inyo. Ganun lang yun. At siyempre nakikita naman ng sa langit yan. Ito na lang susulat ko bakit na hindi tayo pwedeng matakot sa inyo. Nasa Revelation yan Yan, nasa Revelation 21 verse 8 at nasa Matthew 10. Yan, meron pa, may mga verses pa dyan sa Bible na bakit hindi tayo pwedeng matakot. At pag natakot ka na duwag ka sa mga ganyan, may impyerno ka. Ganun ho. Sabi naman ng Panginoon yan, nasulat ko naman dyan, bakit na scripture lang ganyan. Para ho yung Biblia mabuksan din ho ninyo. Ngayon, kung hindi ninyo mabuksan, dito tayo, i-recommend ko sa inyo, to. Yan Bible Gateway Yan. Bible Gateway. Kung halimbawa, wala kayong Bible cellphone lang, at least makita, ma-search na ho ninyo. Ito ang nakasulat sa Matthew 10:26-28. New International Version, verse 26. So do not be afraid of them, for there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be known. 27. What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs. 28. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Ganun lang yun. So, bakit hindi tayo pwedeng matakot? Tuturuan ko na rin kayo. So, ganito. Ganito yan no? Yung sekreto dyan. Bakit nga ba tayo nakakaramdam ng takot? Una, ganito yan. May tinatawag na stimuli sa brain natin. May tinatawag na stimulus. Ano yung stimulus? Yung sa labas ng katawan natin. Yung mga influence, stimulus. Tapos ano naman yun? Stimulate.
So yung mga forces na yan na nagtitrigger na bakit tayo makaramdam, isa doon napapasok sa isip natin yung takot. Hindi kasi naman dapat tayo matakot kasi una yan yung sense natin, may sensory kasi tayo eh. Pagramdam mo ng lamig, nagsishrink, so nag-apekto sa brain mo. Akala mo takot, hindi yun, natural yan. Tandaan nyo, pag-aralan nyo, meron yan. Pag nakakita ho tayo ng ganyan, huwag ka ho matakot kasi yung sensory mo, nagre-register sa brain mo yan eh. Pero pag-aralan mo, kasi you are the master of your mind. Master mo yung mind mo, i-assess mo. Pag-aralan mo, hindi yung ikaw yung ima-master ng... No, hindi. You have to control to overcome una yung sarili mo, yung mind mo, pati yung pakiramdam na yun, sensory. So, ganun lang yan siya. Pag-aralan nyo ho, ganun lang ho yan. Kung nakaramdam ka ba, nagtindig balahibo mo, natural ho yan. Kasi yung balahibo natin, sumasagap yan ng tinatawag na mga ions eh. O oxygen, humihinga yan eh. So, ganun lang yon. So, bakit una hindi ako nakatakot? Nakaramdam ba ako? Nakakaramdam din ako noon, pero hindi ako natatakot kasi alam ko na natural na reaksyon ng katawan iyan. So, yun lang yun siya. So, ganun ho yan. Natural na reaksyon ng katawan natin. Halimbawa, mahanga ka sa babae, makaamoy ka ng mabango. Natural ho yan. Pero hindi yan ibig sabihin o nangangahulugan. Pag nakaramdam ka ng ganyan, takot ka na kaagad, in love ka na kaagad. Ganun ba? So, ganun, i-assess mo lagi. I-assess mo, bakit ba ganito, ganyan. So, bakit ako hindi natatakot sa ganun? Alam ko kasi nag-i-exist talaga yung mga ganyan. Na meron talagang nag-i-exist sa buhay natin mga ganyan. So, yun lang yung akin. So, pag-aralan nyo ho, you have to master yung isip ninyo. So, ganun siya. So, mahaba-haba na itong naging pag-uusap natin. So, umpisa doon sa tinatawag na in aid of legislation dahil doon sa mga malakas mga insulto, meron ho talaga na ganito. Bakit sinabi ng ibang abogado na nagpipiling abogado? Kasi meron talagang mga ganon. Totoo yun, I agree. Isang dahilan yun kasi dalawa yun eh. Pero meron naman tayo, halimbawa ako, mga nagsusumikap naman tayo para magbasa o mag-aral ng batas, sarili, self-advancement, gaya nga ng sabi ng isang judge dahil hindi ko lang nabiling libro na yun dahil kinapos din ako sa budget. Pero kung nabili ko yun, babasahin ko yun yung sinasabi niya na ini-encourage niya yung mga civilian, yung mga tao mag-aral ng batas. So ganun ho iyan. So nakasulat naman ho iyan dyan sa Biblia. Marami pa hong passage. Ang isang sinulat ko dito is Hosea 4:6. My people are destroyed for lack of wisdom. At meron pa po, hanapin ko na rin para mahalaga ho kasi yung payo ng Biblia kaysa aking daldal. Nag-i-inform lang ako rito. Pero at least mahalaga ho talaga yung Biblia na yung nagsasabi kasi buy knowledge and sell it not. Yan, nasa Proverbs chapter 23 verse 23. Ito. Yan, sulat ko na rin. So sana itong advokasya ko dito sa aking channel Ode Alteram Partem ay makatulong sa inyo sa anumang pamamaraan na nais ninyong gamitin at maging daan ito para ma-stimulate ko ang inyong stimuli. Ako yung stimulus to stimulate your stimuli para ma-challenge kayo. Yun lang akin. Para ma-challenge kayo na i-find out ba, i-gamitin yung sinasabi na 6W1H to support a claim. There's no evidence to support a claim. Gaya nga kanina doon sa America is the greatest country, there's no such thing to support a claim. So sa akin naman sa pangyayari ngayon, thank you sa mga viewers ko pala, saka sa mga nag-like at sa aking mga kasama dyan sa Philippine Coast Guard. Ito lang yung masabi ko. Meron man kayong galit halimbawa sa
Tao yon. Pero the organization, no, it's not. The organization was established by law. So, ganun yon. Although na ito, kinapi natin sa Amerika, yun na yun ang akin. Wala hong kasalanan ng organisasyon kung meron man hong mga tao dyan sa loob na ginawan tayo ng hindi maganda. Tulad yan ginawa sa akin. Hindi ko ho sinisisi itong organisasyon. Tao lang ho siya dyan. Di isa lang ho siya dyan elemento dyan sa loob na pinagkalooban ng katungkulan para gawin ang nararapat. Bagaman ginawa niya sa akin ito. Oy, shoutout classmate. Thank you very much sa pag-view at sa pag-like. So, hayaan mo na classmate, nakakaraos din naman ako. Pasensya ka na rin dahil naiistorbo ko kayo. Alam ko rin may kinakaharap din kayo pagpasensyahan nyo na. Makakaraos din ako nito. Salamat sa Diyos sa inyong suporta. Bagaman sa mga salita ninyo, nakakabawas din ng isipin ba, nakakagaan din ng loob. So, salamat sa inyo. So, yun lang yung akin. Again, balikan ko lang doon yung sinasabi na in aid of legislation, ang tanong, ano yung draft na batas or draft na bill o drafted na, yung ready na ba na nandyan na para mag-inquire ng ganyang tanong to support a statement na yung tanong ba in aid of legislation, ano ba ang kasalukuyang binabalangkas na batas dahil nga, kasi in aid So, ganun yon. So, sa mga lawyers na mga nagsasabi na mga piling lawyer, siguro i-rephrase ninyo ang inyong statement. You have to be specific na hindi lahat na tulad namin na hindi naman kami abogado, nag-aaral kami, hindi naman kami feeling lawyers. Yun lang yung akin. So, nag-aaral man ako ng batas, isa una doon, para isa na rin doon siguro sa ngayon, naintindihan ko na, pang-depensa na rin pala, magamit din pala pang-depensa iyon. Nakasulat naman yan sa Biblia, na yung karunungan, kaalaman, pang-depensa din iyon. So, yun lang yun. Lalong-lalo na yung salita ng Diyos, pang-depensa din ho iyan. So, yun lang yung akin. So, salamat sa inyong lahat. At, ano pa ba? To the men and women of the Philippine Coast Guard, to our Commandant Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hilgaban, sir, thank you very much and God bless you and God bless your family. To the former Commandant, nabanggit ko na rito si Admiral Wilfredo Tamayo, sir. Salamat ng marami, sir. At kay Commodore Vera, sir, thank you very much. Sir, banggitin mo ba kita rito, sir? Naiya pa ako, sir Kasi, sir, may mga politika, sir alam ko rin sir yung magtago sir at mag-ingat. Hindi ko na muna kayo sir banggitin kasi may mga politika sir. Iwas ko na lang muna kayo, saluin ko na lang yung kung ano man ito. Sir, salamat sa Diyos. Salamat sa iyo sir sa pagtitiwala sir. Ang masabi ko sir, ako pa rin ito sir. 25 years ago sir, ako pa rin ito. Only the improve kasi nagkaroon na ako ng experience. At alam ko na yung ibang laro dyan, yung mga galawan, bahala na sila dyan, sir. Yun lang yung akin, sir. Talagang salamat, sir. Nang maraming salamat sa inyo. God bless you and God bless your family. At sa iyo, Jobert, talagang tuloy mo lang yan. Nandito sa loob, hindi ko pa sinasabi sa iyo kung ano ito. Loobin, makaraos ako. Sana makabalik ako at matrabaho iyan. Yun lang yun. Again, sa aking mga kasama, kung meron man hong sama ng loob dyan, wala ho kasalanan yung Philippine Coast Guard. Tao yan. Tao. So, ganun lang yun. Kaya nga, meron tayong mga tinatawag na Sandigang Bayan, Ombudsman, kasi para yan sa mga tao. Hindi yan para sa organisasyon. Kung sakaling man kung gusto niyo mag-file ng complaint, yan ang pwede ninyong lapitan. At liban pa doon, may tinatawag pa tayo na civil. Yan, pwede kayo mag-file sa labas o ganun yon. Kasi bilang tao sa gobyerno, pwede tayo filean ng kaso. Isa dyan, administrative. Isa yon. Pwede tayo filean din sa ombudsman at pwede rin tayo filean sa civil. So, masakit-sakit yan. Tatlo yung pwedeng kaharapin natin. At ganyan ang tao sa gobyerno talagang
mahirap-hirap. Liban pa doon, ang hustisya ng Panginoon, nakasulat iyan sa, sulat ko na lang, Jeremiah 9:23 to 24. Yan. So, ganun lang yon. Ang Diyos po ay hustisya at hindi po natutulog ang hustisya. At ang Diyos po ay sa kapanahunan na nararapat lahat ng bagay sa ilalim ng araw, may panahon iyan. So, parang hindi tayo matatapos nito. So, ano pa ba? Again, kung meron kayong tanong halimbawa, particular sa Bible, naglagay na ho ako ng segment na cite a Bible passage and let the Bible speak. So ganun ho, mag-cite lang ho kayo ng Bible passage at hayaan natin ang Biblia ang sasagot sa mga tanong na iyan. Kung ano man pong tanong iyan na meron kayong dala-dala, isulat nyo lang po yung sa comment section down below yung Bible passage and then itanong nyo po kung anong gustong tanong nyo dyan. At sa tulong at awa ng Diyos, lahayaan natin ang Biblia ang sasagot. So, the book of the Lord, It's fine. double check ko lang kasi baka magkamali Mas may ginang ma-double check natin. Tama nga. Yan. Kung meron ho kayong tanong halimbawa sa Biblia, sabihin nyo lang ho, mag-cite ho kayo, i-post nyo lang yung Bible passage and ano ba yung gusto ninyong malaman at hayaan natin yung Biblia ang sasagot. So, ganun po yan. So, salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon, sa Espiritu Santo. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. And to President Trump, sir, make America great again. And God bless you. God bless to the American people and to America. And America cannot fail. And may God strengthen that hand on the lever of power. So that hand may be strong on the lever of power. So ganun lang ho iyan. So again, salamat sa Diyos, sa Panginoon, sa isa na namang pagkakataong makapag-live muli. Ito po ang inyong host, Jesus Suggang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.